Nay, luluwas ako ng Maynila. Panimula ni Ella. Ano? Anong Maynila, anak? Alam mo ba na mahirap lamang ang buhay na mararanasan mo doon sa Maynila? Nag-aalalang saad ng kanyang ina. Nay, wala akong makukuhang trabaho dito. Simangot na saad ni Ella sa kanyang ina. Pero anak, nakita mo ba yung sinapit ng kapitbahay natin si Mina nang siya ay pumunta sa Maynila? Hindi ba? Nagkasakit at umuwing payat at nagkasakit pa. Kaya anak, makinig ka na sa akin. Paalala ng kanyang ina kay Ella. Pero nay, iba kami ni Ate Mina. Ako, nakapagtapos ng pag-aaral. At siya, hindi. Kahit wala talaga siyang makikitang trabaho doon. Ako naman nakagraduate ng kolehiyo. Kaya nay, maraming mga oportunidad na makukuha ko doon. Kaya sana naman ay maisip niyo yun. Pakiusap ni Ella sa kanyang ina. Kahit na anak, malaki ang Maynila. Ando lahat ng masasamang gawain. At ayaw kong mabiktima ka doon, alam mo yan. Napakaraming balita na may masasamang pangyayari. Kaya anak, makinig ka sa akin. Ayaw ko lang naman na may mangyaring masama sa iyo. Palungkot na saad ng kanyang ina. Nay, isa lang ang tanong ko para sa inyo. Gusto niyo bang makaahon tayo sa kahirapan? Tanong ni Ella sa kanyang ina. Oo naman anak. Kahit na sinong ina ang naghihirap sa ngayon, ay pinapangarap na umahon sa kahirapan. Sagot ng kanyang ina. Kung gayon, hayaan niyo na akong lumuwas ng Maynila. Dahil nay, ando nang makakapagpaunlad sa atin. Pagpupumilit ni Ella. Pero anak, agad nang pinutol ni Ella ang sasabihin ng kanyang ina. Nay, makinig kayo. Huwag na huwag kayo mag-alala sa akin. Dahil kilala niya naman ako, di ba, Nay? Madiskarte akong tao. Kaya, Nay, payagan niyo na ako. Dahil sa alam kong ito yung makakabuti sa atin. At ganun din sa pamilya natin. Isipin niyo maigi, Nay. Dapat, hindi lahat ng desisyon natin ay may takot. Dahil hindi natin malalampasan ng takot kapag hindi natin haharapin ito. Makabuluhang saad ni Ella na siyang naging dahilan upang matahimik ang kanyang ina. Pag-iisipan ko muna anak ang magiging desisyon ko. Pahayag ng kanyang ina. Nang gabing iyon ay napag-isip-isip ng kanyang ina na may punto ang kanyang anak na si Ella. Kung kaya't papayagan na niya ito, ngunit sa isang kondisyon. Kinabukasan ay maagang gumising siya upang magluto ng kanilang makakain. At saktong-saktong luto na ang lahat nang magising si Ella. Anak, kain ka na. Tawag ng ina ni Ella sa kanya. Nay, ano nang naging desisyon niyo? Malumanay na tanong ni Ella na umaasang papayagan siya ng kanyang ina na lumuwas ng Maynila. Ngumiti ka anak, dahil papayagan na kita. Nakangiting saad ng kanyang ina. Talaga po, Nay? Natutuwang saad ni Ella. Oo naman anak, nakapag-isip-isip ako na may punto ka naman. Subalit may isang kondisyon. Ani ng kanyang ina. Nay naman, ano na naman yan? Isa lang naman anak ang kondisyon ko. Na dapat, tawagan mo ko palagi. At sabihan mo ako ng sitwasyon mo. Alam mo naman, mag-aalala ako sa iyo anak. Wika ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Nay. Palagi kitang tatawagan. Maraming salamat talaga, Nay. Ani na lamang ni Ella at agad namang niyakap ang kanyang ina dahil sa sobrang saya niya. Dahil doon, ay agad na siyang naghanda ng kanyang mga gamit upang lumuwas sa Maynila. Kinabukasan nga, ay maaga siyang inihatid ng kanyang ina sa terminal ng bus. Anak, mag-iingat ka doon ha, paalala ng kanyang ina. Oo naman, Nay. Kayo din dito, mag-ingat kayo. Paalam ni Ella sa kanyang ina. Hindi nagtagal, ay nakarating na rin siya sa Maynila at agad na naghanap ng trabaho. May nakita siyang hiring para sa isang call center agent. Kaya mo yun, Ella. Malaki ang sahod niyan, kaya maaahon mo ng madali ang pamilya mo. Paalala ni Ella sa kanyang sarili at agad na pumasok sa isang kumpanya upang mag-apply.
Magandang umaga po, ma'am. Saan po yung office dito ng may-ari? Mag-a-apply po sana ako bilang isang call center agent. Ani dito sa front desk ng kumpanya. Ay, andun po sa third floor, ma'am. Nasa kaliwa po ng elevator. Nakangiting saad ng babae. Kaya't agad naman siyang pumunta doon at kinakabahan pa siyang kumatok dito. Pagkatapos niyang kumatok, pasok, maotoridad itong saad. Good morning po, sir. Pati ni Ella sa may-ari. Good morning, Iha. Anong ipinunta mo dito? Andito po ako, sir, para mag-apply ng trabaho bilang isang call center agent. At ito po yung resume at application letter ko po. Magalang na saad ni Ella at agad na ibinigay ito sa may-ari ng kumpanya. Agad namang binasa iyon ng lalaki. Well, Miss Santiago, nakagraduate ka sa kursong guro, right? Malamig na tanong ng lalaki. Yes po, sir. Pero gusto ko pong maging call center agent. Pahayag ni Ella. Okay. So, only one question for you. Anong meron sa'yo na kailangan ko para tanggapin ka sa trabaho at posisyong ito? Tanong ng lalaki. Well, sir, ang meron po sa akin na kailangan yung malaman para matanggap ako sa trabahong ito ay ang aking kasipagan at commitment sa trabaho. Sa bawat trabaho, kailangan andun yung puso para magawa mo ng mabuti ito. At siyang maging dahilan upang ma-encourage ang lahat ng kasamahan mo na gayahin ka. And I do believe, sir, na having a good heart is a heart needed for a worker. Makabulang ang sagot ni Ella. Okay then, you are hired. Nakangiting saad ng lalaki. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Ella. Yes, ani lamang ng lalaki. Kahit masayang masaya si Ella dahil matapos ang kanyang pakikipagsapalaran sa Maynila, sa wakas ay natanggap na rin siya sa trabaho bilang isang call center agent. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Nay, tanggap ako. Mabuti naman anak, at huwag mong kalimutan. Magdasal ka anak ha. O sige, mag-ingat ka sa trabaho mo. Paalam ng kanyang ina dahil sa marami ring ginagawa ito sa bahay. Agad namang nag-training si Ella upang maging ganap na call center agent at hindi nagtagal ay nakapasa naman siya dito. Matapos makapasa sa training, ay ipinasa na sila sa mga bago nilang magiging team leader. Nagkataon, ang team leader niya ay isang masungit at perfectionist na si Loida. Ayoko nang tatanga-tanga sa trabaho ha. Gusto ko, perfecto lahat ng aspeto. Dumaan ka sa training, kaya inaasahan kong alam mong gagawin mo. Wala akong panahon para magsanay o magturo pa. Marami rin akong ginagawa. Naiintindihan mo? Banta ni Loida kay Ella. Yes po ma'am, nauunawaan ko po. Nauumid na sagot ni Ella. Sige na, ano pang hihintay mo? Tumatakbo yung oras, magsimula ka na. Mataray na saad ni Loida at nagsimula na nga sa kanyang gawain si Ella. Matapos ang pag-asikaso sa kanyang unang kliyente, agad siyang nakatikim ng panlalait mula kay Loida. Bakit ganun yung tono ng pananalita mo? Ang tigas-tigas. Saang probinsya ka ba galing? Sarkastikong tanong nito. Galing po ako sa Iloilo, ma'am. Palagay ko naman po, walang mali sa paggamit ko po ng grammar. Kinakabahang sagot ni Ella. Yes, you are right. Your grammar is okay. Pero God, your accent, ang tigas-tigas. Parang Pilipinong-Pilipino pa rin. Hindi ba sinabi ko sa'yo na gusto ko, perpekto ang pagtatrabaho mo sa lahat ng aspeto? Lalong-lalo na sa pagsasalita. Dahil nga call center agent tayo. Hindi sapat na tama ang grammar. Dapat, tama rin ang accent, ang intonation. Paano ka nakapasa dito? Such a crap. Paninigaw ni Loida kay Ella na siyang naging dahilan upang mahiya si Ella dahil pinagtatawanan siya ng mga kasamahan niya. Ano ba yan? May kanyang pananalita pa ba hanggang ngayon? Saad ng isa pa sa mga kasamahan niya. Well, hindi ko nga alam paano yan nakapasok sa kumpanyang to. Knowing na perfectionist din si sir. Kaya nagtataka talaga ako ngayon ang lubusan.
Nagtatakang saad ni Loida. Naku, Ma'am Loida, baka nilandi niya si Sir. Kaya nakapasok yan. Tingnan mo nga, maganda yung mukha niya at sexy. Maganda nga, pero tingnan mo naman kung gaano katigas mag-English. Mataray na saad ni Loida. Yeah, tama. Dagdag na naman ang isa pa. Kaya't tila nais lumubog na sa kanyang kinatatayuan si Ella. Lalo't napansin niyang palihim na siyang tinitingnan ng iba pang mga kasamahan sa team, habang ang iba naman ay pumapanig pa sa kanilang team leader na si Loida. Pasensya na po, ma'am. Don't worry po, I will do better next time. Paghingi ng paumanhin ni Ella kay Loida. You should. Or else, ipapalipat kita ng ibang team. Or worse, I'm gonna recommend you for termination. Mataray nitong sagot kay Ella. If you will excuse me, ma'am, pupunta muna po ako sa comfort room. Teka lang, Ella. Ito ang tandaan mo. Ang pagiging call center agent ay palakasan ng loob. Kaya huwag kang iiyak-iyak. But fix yourself para maging mahusay ka. Paalala sa kanya ni Loida. Thank you, ma'am, for your advice. Paalam na lamang ni Ella kay Loida at agad na umalis. Bumuhos ang emosyon ni Ella nang siya ay magtungo sa palikuran. Hindi niya akalaing magiging ganoon ang unang araw ng pagsabak niya sa trabaho. Matalino naman siya. Sa katunayan, ay scholar sa kanilang pamantasan. Hindi siya sanay na nilalait. Sanay siya sa mga papuri dahil sa kanyang kakayahan at pakikipagkapwa-tao. Naawa naman sa kanya ang isang kasamahan niya sa team na si Nolan, isang Becky, ang kumausap sa kanya nang makabalik siya sa kanilang opisina. Huwag mong intindihin niya si ma'am. Alam mo, lahat tayo nagdaan sa ganyan. Labas mo lang sa kabilang tenga mo. Kapag may mga panlalait kang naririnig, mansasanay ka rin. Titigil din naman yung mga yan. Patibayin lang ng sikmura dito. Kaya kailangan, maging handa ka sa ganyan. Salamat. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Ella. Dahil kahit papano, ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil sa hindi lang pala siyang tanging nakakaranas ng pandalait kapag baguhan pa lang sa pagiging call center agent. Nolan pala. Pakilala ni Nolan kay Ella. Ella. Pakilala din ni Ella. Dahil doon, ay naging magkaibigan sina Ella at Nolan sa kanilang team. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit hindi magandang accent ng pagsasalita niya ng wikang Ingles, babawiin naman niya yon sa mahusay na customer service. Iyon naman talaga ang layunin ng trabahong iyon. Makalipas ang 3 buwan, sa General Assembly ng kanilang kumpanya, nagkaroon ng pagpaparangal sa mga empleyado na nakakuha ng mataas na quota. Isa roon si Loida, ang kanilang team leader. Pagkaluwag-luwag ng ngiti nito, ngunit nagtataasan naman ang kilay ng mga kasamahan niya sa team. Isang espesyal na parangal daw ang igagawan sa isang bagong empleyado na magaganda ang nakukuhang feedback mula sa mga customer dahil sa mahusay raw ito sa customer relations kapag nakikipag-usap sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Ella Santiago sa ilalim ng Team Loida. Anunsyo ng host ng programa. Hindi makapaniwala si Ella nang tanggapin niya ang sertipiko ng pagkilala at ang cash incentive na natanggap niya dahil dito. Nakita niya ang mukha ni Loida. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Congratulations sa'yo. Ikaw ang kauna-unahang bagong agent na napunta sa team ko na naparangalan agad. Paumanhin sa mga nasabi ko sa'yo tungkol sa accent mo, kung sumama ang loob mo. Pero sa palagay ko, ay nakatulong naman sa'yo. Ipagpatuloy mo lang yung kasipagan mo at dedikasyon mo sa mga ginagawa mo. Opo, Ma'am Loida. Aaminin ko po. Nasaktan po ako sa mga sinabi niyo sa akin. Pero naisip ko, totoo naman po. Pero kung hindi po ako magiging bukas sa kritisismo, wala pong mangyayaring pag-unlad sa akin. Kaya maraming salamat po. Naluluhang pasasalamat ni Ella. Matapos ang 2 taon, nataas na ng kanyang tungkulin si Loida. At ang pumalit sa kanyang posisyon bilang team leader, walang iba kung hindi si Ella. Masayang-masaya si Ella sa tagumpay na kanyang natamo.
na alay niya sa kanyang mga magulang. Ipinangako niya sa kanyang sarili na patuloy siyang tatanggap ng mga kritisismo upang mas mapaunlad pa ang kanyang sarili. Maging ang kanyang pamilya ay nakaahon na rin sa kahirapan dahil sa kanyang kasipagan at paniniwala sa payo ng kanyang ina.